Dumating na ang takdang araw at naisakatuparan ang panalangin ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth. Sa pagsilang ni Juan, muling pinagsalita ng Diyos ang napiping ama nito na si Zacarias. Naging ganap sa kanilang harapan ang pangako ng mapagpalang Diyos. Mga kapatid, madamanawa natin tayo rin ay mahalaga para sa Diyos, tulad ni Juan na magiging tagapagpakilala kay Jesus. Tayo rin ay mayroong natatanging misyon sa buhay. Ang tanggapin ng Panginoon ay ipamalita sa iba ang kanyang kadanghang loob. Magsitayo po tayo sa pambungad ng awitin. Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. At welcome sa ating ikawalong Misa di Gallo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Berhin Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa atin. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka, ipinagdaligan, sinasamba sa nakihamutan. Panginoon naming Diyos sa ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang
ng Ama, maawa ka sa amin, ka lamang ang banal, Panginoon Yesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati niyang lahat. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita, na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Ang pagdating ni Elias ang siyang tanda na muling pag-uugnay ang Diyos at ng kaniyang bayan. Ang pagbasang ito ay nasa likod ng kapanganakan ni Juan na pumarito sa espiritu ni Propeta Elias. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag na makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Hoda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ngunit, bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, poon ang katotohanan, tugon. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang puon at makatarungan sa mga sarili, guro at patnubay. Sa mababang loob siya'y yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban, tugon. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan, tugon. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth
at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanila. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Muli po, isang magandang umaga sa lahat. Morning po, Father. 9 na buwan. Iyan po ang itinagal ng pagiging tahimik ni Zacarias dahil siya'y naging pipi matapos niyang pagdudahan ang biyaya ng Diyos na sinabi ni San Gabriel. Sa isang taong ang pagsasalita ay mahalaga sa kanyang dignidad at reputasyon sa lipunan bilang isang paring Hudyo, bilang isang ama, at bilang isang lalaki, ang pagiging pipi ay isang dagok sa kanyang dignidad at sa kanyang reputasyon. 9 na buwan na balot si Zacarias sa katahimikang hindi siya sanay, sa katahimikang hindi nakapagpapatahimik sa kanyang puso, ngunit wala siyang magawa. Hindi siya makapagsalita. Mga kapatid, sa mga unang buwan ng pandemya at sa kasagsagan ng ECQ, literal na nabalot sa katahimikan ang ating paligid. Nakakapanibago. Ako nga po na isang introvert na sanay na makapag-isa at manahimik ay nanibago rin. Katahimikang hindi tayo sanay. Katahimikang hindi nakapagpapatahimik sa ating mga puso. At ito nga ang 9 na buwan, buhat ng tayo'y napasa ilalim sa isang community quarantine. Katahimikang wala tayong magawa. Kaya mga kapatid, matanong natin, paanong naging mabuting balita ang katahimikan? Ano nga po ang ikinagandang balita nito? 9 na buwan. Marahil sa mga unang araw, mga unang linggo, mga unang buwan, hindi matanggap ni Zacarias ang nangyari sa kanya. Tumigil ang buhay na nakasanayan niya. Baka nga nagtampo pa siya sa Diyos. At hindi malayong naging tampulan sila ng chismis ng kanilang pamilya, ng kanilang mga kamag-anak, ng kanilang kapitbahayan dahil sa kanyang pagiging pipi. 9 na buwan. Marahil po sa mga unang araw, mga unang linggo, mga unang buwan ng ECQ, ng pandemya, hindi natin matanggap ang mga nangyari sa atin. Tumigil ang buhay na nakasanayan natin. Baka nga nagtampo pa tayo sa Diyos at bakit mistulang kay bagal naman. Kay bagal niyang tugunan ang ating pagdarasal na mahinto na ang pandemya. Hindi malayong puno ng haka-haka ang ating mga puso dahil sa pagkakapipi ng ating mga buhay. Mga kapatid, ngunit sa kahuli-hulihan, ang ilang buwan na katahimikan ni Zacarias ay naging isang biyaya. Isang biyaya ng panahon sa kanya upang makapagnilay sa mga pinakamahahalagang bagay sa kanyang buhay. At napagtanto niya
na manalig sa kabutihan ng Diyos at huwag na huwag pagdudahan ito. Kasi po napaka-ironic, kasi silang dalawa ni Elizabeth ay sila itong nanalangin ng taos puso sa mahabang panahon na pagkalooban sila ng Diyos na isang anak. At nang matupad na nga ay pinagdudahan pa niya. At ang pangalang Juan na nangangahulugang ang Diyos ay mapagbigay, ang siyang pinakapagpapahayag ng napagtanto ni Zacarias sa ilang buwan ng kanyang katahimikan, na ang Diyos ay tunay na mapagbigay sa kanya at sa kanyang asawang si Elizabeth, na ang Diyos ay tunay na mapagbigay sa kanyang bayan dahil natutupad na ang propesiyang ililigtas na ng Diyos ang kanyang bayan at magsisimula ito sa kanyang anak na si Juan. Mga kapatid, Marso noong ikinasa ang ECQ. Nakakasana rin sana ang plano ng aming ordinasyon bilang mga diakono. Ngunit hindi natuloy. Na-postpone. Naintindihan ko naman pero di ko mapigilang medyo magtampo kay Lord. No, na para bang sinisi ko siya sa pagiging killjoy or KJ. Na sabi ko sa kanya, ito na Lord excited na kami may plano na Ano ba yan? Pero sa kahuli-hulihan, ang ilang buwan ng katahimikang dulot ng ECQ at ang ilang buwan pagkakasaksi ko sa buhay na diwa ng paglilingkod, lalong-lalo na ng ating mga frontliners, ay doon ko lang din napagtanto ang tunay na diwa na pagiging diakono. Ang kahandaang maglingkod kahit maraming sakripisyo at kahit literal na ang buhay mo ang manglagay sa panganib. Kung di siguro naging pipi si Zacarias, napuspos siguro siya ng kapalaluan at pagmamataas. Kung naordinahan siguro akong diakono noong Marso, marahil napuspos ako ng maling pag-iisip tungkol sa aking pagiging diakono. At ito po ang ikinaganda ng katahimikan. Dahil di natin mapipigilan ang biyaya, oo, mahirap pero biyaya pa rin, na harapin ang ating mga sariling pagmamalabis at pagkukulang. At mapagtatanto natin kung ano ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay at pagkakakilanlan. Mga kapatid, ngayong nasa ika-9 na buwan na po tayo ng katahimikang dala ng pandemya, katahimikang wala tayong kontrol, siguro pwede din nating tanungin ang ating mga sarili, ano-ano po kaya ang ating napagtanto sa buhay? Ano-ano kaya ang ating mga pagmamalabis at pagkukulang na kailangan nating tingnan at baguhin? Maging tahimik man po ang ating pagdiriwang ng Kapaskuhan sa taong ito, marahil ito po ang magiging pinakamahalagang Pasko ng ating buhay. Dahil kapiling natin ang mga pinakamahalagang tao at mas napagtanto natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan, na hindi kailangan ng ingay, na hindi kailangan ng labis na paghahanda, na tulad ng pinakaunang Kapaskuhan, ang presensya ng bawat isa sa pamilya ay sasapat na. At dito natin mas mabibigyang halaga ang pangalang Juan, na ang diwa ng pagiging mapagbigay ng Diyos ay buhay na buhay sa mga taong pinakamahalaga sa ating mga buhay. Siya nawa. Magsitayo po tayo. Mapagpala ang Diyos, ito ang kahulugan ng pangalang Juan. Manalangin tayo sa Ama na tayo rin pagpalain ngayong Kapaskuhan at sa bawat yugto ng ating buhay. Buong pagtitiwala nating sambitin, Panginoon, pagpalain mo kami. Panginoon, pagpalain mo kami. Para kay Papa Francisco, mga obispo, pari, diakono, at mga relihiyosa at relihiyosa,
Masalamin nawa ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Para sa mga pinuno ng ating lipunan, pahalagahan nawa nila ang pagkatao ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag ng katotohanan at pagsasabuhay ng mga turo ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Para sa mga nawawala ng pag-asa, dingapin nawa sila ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong handang tumulong at magmalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Para sa ating pamayanan, matuto nawang magdamayan at magbayanihan ang bawat isa upang lumago tayo sa kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Para sa mga yumao, manahan nawa sila sa kaluwalhatian ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Panginoon, patuloy mong pagpalain ang iyong bayan. Magsikap nawa kaming masundan ang kalooban mo habang kami nananabik sa pagdating ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ang Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pagkikipagsundo namin sa iyo upang may pagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming mananubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mas makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilong niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag.
Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nasisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng walatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana. Pinagbala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na'y bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaya sa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahalabiring Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng galugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga galing noto sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintun sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Sa amin, maawa ka, Kordero ng Diyos na nag-alay ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka, Kordero ng Diyos na ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang maynayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkaluban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at magmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang nataasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang magpaglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinaas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitan mo ang kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ikipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at ipinagpalang Berhin. Amen. Mahal na Berhin, mapagaling na may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo. San Roque, Ipanalangin. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Panalangin sa Berhin na banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ay alay hanggang papurit pa sa salamat. Sa kanya ay sangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo ay mamumuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahira ay patuloy na may sakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso na lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagbasdan mo kami sa iyo ay pakinggan mo kami sa iyo ay nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang magkainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhin ng banal na puso ni Jesus. Berhin ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhin ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo. Mga pasalamatan po natin ang Taniedo family, patuloy na pagpagamit ng kanilang lugar upang dito idaos ang ating mga misa at iba pang gawain. Ang lahat ng tumulong sa paglingkod ng music ministry, Eucharistic ministers, Knights of the Altar, collectors, lictors at commentator, sa sukom para sa ating live stream, sa atin po na narito ngayon, at higit sa lahat, sa nangunguna sa ating banal na pagdiriwang, si Reverend Father Richie Y. Estrada, MSc, at Reverend Michael Angelo Dacalos.
Pasasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon ay ang St. Louis, the Montfort. Bukas po ang sponsor ay ang Calcutta. Salamat din po sa mabuo ng sanggunian ng Barangay Baysa sa pamumuno ni na Kapitana Gemma Juan para sa ating terminal scanner, alcohol dispenser at footbath. Bukas po, December 24, may misa ng 4:30 ng umaga. Sa gabi naman, para sa Christmas Eve Mass, ay 8:30 ng gabi. Kinabukasan, December 25, ang misa ay 8 ng umaga. Magsitayo po tayong lahat. Muli, palakpakan niyo ang bawat isa na narito ngayon, nag-alay ng panahon para sa paghahanda sa pamamagitan ng pagsisimba. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.